Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Ako si Ana, 34 years old mula dito sa Quezon City. Sumulat ako sa Dear Kuya Poy upang ibahagi ang aking karanasan tungkol sa aking pinagdaraanang matinding kalungkutan at kung papaano ako unti-unting tinulungan ng Diyos na makabangon. Kuya Poy, may mga panahon sa aking buhay na pakiramdam ko ay wala nang saysay ang lahat. Gigising ako na mabigat ang pakiramdam, nawawala na ng gana sa mga bagay na dati kong kinagigiliwan at tila wala akong lakas na harapin ang bawat araw na dumarating. Hindi ko agad naunawaan na yun pala ay yung tinatawag na depression. Isang laban na hindi nakikita ng iba, ngunit napakabigat sa dibdib. Nang mga panahong iyon, pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Kahit na napapaligiran ng mga nagmamahal na pamilya at kaibigan, ay may bahagi pa rin sa aking puso na hindi maabot ng kahit na sino, kahit pa nga mismong ako. Hanggang sa dumating ang punto na napagod na rin ako sa aking nararamdaman at napaluhod na lamang ako para manalangin. Sa pamagitan noon, Kuya Poy, ay unti-unti kong naramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi man agad na nawala ang sakit at hirap, ay nagkaroon naman ako ng kapayapaan sa aking puso. Natutunan kong ilabas ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng panalangin. Sa pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. At sa pagtanggap na kailangan ko rin talaga ng tulong. Sa pag-alalay ng aking pamilya at sa patuloy na paglapit ko sa Diyos, naramdaman ko, Kuya Poy, ang unti-unti kong pagbangon. Natutunan kong mahalin muli ang sarili ko at pahalagahan ang bawat maliliit na biyaya sa aking buhay. Naintindihan ko rin na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng problema, kundi may kasama ka pa rin sa bawat laban sa buhay. Ngayon ay masasabi kong hindi pa man ako ganap na perpekto o ganap na masaya sa lahat ng oras, ay mas matatag na po ako kaysa dati. Patuloy akong lumalaban at patuloy akong nagtitiwala sa Diyos. Kaya sa mga nakararanas po ng depresyon o ng matinding kalungkutan, nais kong ipaalala na hindi ka nag-iisa. Laging may pag-asa. Laging may handang makinig. At laging may Diyos na handang umalalay sa atin. Samahan rin po natin ito ng paglapit sa eksperto at huwag tayong mahiya o matakot na kumonsulta. Maraming salamat, Kuya Poy, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Ana. Napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi sa atin ni Ana na nag-umpisa sa matinding lungkot na hatid nga sa kanya ng depresyon na hindi lamang naman po sa panahon ngayon nararanasan ng ating mga kapatid. Kahit noon pa, mas naging open na lamang tayo ngayon at marami na ring mga paraan para malaman natin ang mga impormasyon tungkol sa depresyon. Pero maraming salamat, Ana, sa pamamagitan ng kwento mong ito, 'di ba, ay naipapakilala natin na totoong dapat nga po natin nakilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pinakamahalaga pero pinakamahirap na gawin ay ang sumuko o to surrender. Yung po bang sumuko ka ba doon sa depresyon, doon sa lungkot? No! Ang sinasabi natin dito ay yung isuko mo ang iyong kalungkutan, ang iyong mga problema, ang mga pagsubok sa buhay sa kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Kung hindi kayang solusyonan ng tao, hindi kaya ng kaibigan mo,
Hindi kaya ng boss mo, hindi kaya ng sarili mo mismo na solusyonan, isa lang ang sagot dyan. Diyos na ang bahala at siya lang ang may hawak ng kasagutan, kapatid. Kasi tayo, 'di ba? Lagi tayo nagdududa eh. O sasabihin natin, bahala na nga. 'Di ba? Dugtong mo na, bahala na nga ang Diyos. Hindi ko na maintindihan. Ayan, at buong tiwala nga po natin na ibigay sa kanya. O kapag hindi mo na alam ang solusyon, yung iba merong karamdaman, yung iba merong problema na hindi alam kung papaano na ito masusolusyonan, yung iba ay merong mga anak o merong miyembro ng pamilya na naliligaw ng landas. Pero the moment na malaman natin yung tunay na essence nung tamang pag-surrender sa Panginoon, dito sa mga pagsubok na ito, at gawin lamang natin yung magagawa ng tao at ipagkatiwala natin sa Panginoon yung gawain na para sa Kanya lamang, sigurado mawe-welcome natin yung mga milagro sa ating buhay. At sa likod ng lahat ng ito, ay huwag mawawalan ng pag-asa dahil tunay na ang Panginoon ay nagpapadala nga po ng kanyang mga sugo na mga anghel sa katauhan ng ating pamilya, mga kaibigan at lalong-lalo na kahit pa nga na mga taong hindi mo personal nakakilala basta't kumapit at manalig ka lamang sa Kanya. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.